Kamusta ang puso natin? Nagpa-heart check up na ba tayo? Ha? Hindi sa doktor. Ha? Come to the presence of God and ask the Lord kung ano ang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, kapabayaan, para po malaya-malaya tayo makalapit sa banal na trono ng ating Diyos. Amen? Kaya, yun po ang susi. Susi ng mga tugon ng ating mga samot dalangin. But sometimes, we forgot na lumapit or makipag-ugnayan tayo sa ating Diyos na makapangyarihang Diyos. Kaya, I praise the Lord dahil narito kayo. Amen po ba? Sabihin mo yung sa katabi mo, salamat sa buhay mo, narito ka ngayon. Salamat sa buhay ninyo. Amen? Makita lang ang iyong ngiti, makita lang yung presensya sa lugar na ito. Isa ka sa nag-encourage sa bawat isa din na magpatuloy din ang bawat isa sa paglapit sa Diyos. Amen? Kaya isipin natin lagi yung buhay natin na rito tayo para hindi sa ating mga sarili. We are here to bless the Lord and to bless other people. Tama po ba? May kabigatan man, may problema man, may sitwasyon man, hindi pwede tayong huminto sa paglilingkod sa ating Diyos. Amen? Dahil yun po ang susi na lalo tayo mapadikit, lalo tayo mapalapit sa nagbigay buhay sa ating mga buhay. Amen? Kaya hindi po nila naunawaan na ang kanilang presensya sa gawain, nakakapagbigay din sa iba ng encouragement. Amen? Nakapagbigay din sa iba ng kagalakan. Kung yun ang heart natin lagi, it means we are godly people. Maka-Diyos po tayo. Dahil hindi na natin iniisip ang ating mga sarili, bagkos iniisip na rin natin yung kapakanan din ng iba, na sila rin magpatuloy sa paglapit, pagdulog, pagtugon sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Again, I'm saying this why, si Kuya, binanguna na inuwian yan, pero hindi siya huminto na pagdulog dito, paglapit dito. Huwebes, Biyernes. Kaya sabi niya, Mama, hindi na ako tatayo pag ano dyan kasi Huwebes, Biyernes, ubos ko na naman ang oras. Nakuha niyo po? So yun po ang pribileyo na nakapiling natin yung mga tagapagturo, nangunguna. They have time because yung commitment at covenant sa paglilingkod sa Diyos ay napakahalaga sa buhay ng bawat isa. So bigyan nyo rin yan ng pansin. Bigyan nyo rin ng pagpahalaga. Like our MC kanina sinabi na ang dami pong mga nakaschedule ng mga gawain. Be aware. Magkaroon tayong concern sa bawat isa. Amen? Sabi nga pag linggo, nandito po ang ating mga intercessor. Nandito po sila. Sila po may breakfast pa. Grabe itong church na to. Hindi na nawawalang sigana. Nakuha niyo po, pag pumunta kayo, pag Saturday, may nangalagpag nagluluto sila. They provide for the needs. Para pag uwi nila, masaya na sila. Hindi lang busog ang spiritual na pamumuhay, nagbusog pa kanilang physical. So hindi lamang yun. Dadadatingin na naman dito yung mga worship team. Yun po yung commitment nila sa Diyos. Wala tayong manipulation dito sa church. Walang si pastora, kailangan, wala. Ang ating, nakita niyo po ito. Salamat sa buhay ni Brother Lloyd at si Brother Engelbert. Wala yung na, kailangan gawin ito. Wala po sila pusa, nagbigay ng oras at panahon, sarili rin yata gastos, may building pa, may bakal, saan galing yan? Hindi naman dinadampot yan ng mga materyales. By their own effort, resources, for the glory of God. Amen po ba? Yun po yung mga nakahipo na ng Lord. Yun na po yung nahubog ng Diyos sa kanilang puso. Yun na po yung nag-commit sa Panginoon, nakikita sa buhay. Yung hindi lang sa salita, but sa gawa. But some of us here, sometimes, nagtatanong pa tayo, ba't ako? Matagal na ako dyan, nagtrabaho, hindi pa rin ako nakita.
nakita ka ng Diyos. Nakita kayo ng Diyos. Hindi ba kayo nakita ni Pastora? Nakita kayo ng Diyos. God is a God of renewal. Naintindihan ba natin mga kapatid? Yun po yung isang bagay. Kung isa-isa yung pangalan nyo, parang hindi na kailangan dahil si Lord mismo ang magbigay. God is a God of reward. Sabihin ko pa mga Cebu family, nagpapakain sa atin ng kanin every Sunday? O sabihin ko pa ba yan na sila po nag-provide? Kabang bigas. Pag nakita wala na, agad, nag-deliver sila ng isang kaban. So kailangan pa sabihin niya, ulit-ulitin. Because the Lord our God knows what they're doing for the glory of God. Kaya kung hindi mo kayo na-identify, kung hindi mo kayo na bigyan papuri, Lord, salamat, alam ko nakita mo ako na gumawa. Nakita mo ako na tunggon. Nakita mo ako na naglapit lumapit, gumagawa para sa iyong kaharian. Naintindihan ko, mas maganda ang Diyos po ang makakakita ng ating mga gawa. Hindi tayo man-pleaser eh. We please God. Kaya thank the Lord for Brother Angel Bert also. Nang wala siya pasok, bakante siya, nandito siya. And then, ang ating mga worship team. Hindi naman sila nakita yan. Ako po nagpapasalamat sa Diyos sa kanilang mga buhay. Kasi hindi na ako po yung nag-iisip pa. Hindi na ako nag-iisip, paano may gagawin? Ano kaya gagawin ko? Wala na. Because I trust the Lord our God for their lives. Amen? Some of us here, hindi nyo nakikita ang kanilang mga effort. Especially sa ating mga brothers and sisters. May mga kapatid tayo dito ngayon na troubled heart. May problema. Ang masabi ko lang, idulog natin yan sa paanan ng Diyos, hindi sa tao. Ang tao may failure. Ang tao may kulang. Pero ang Diyos hindi magkukulang sa buhay mo. Hindi ka pabayaan ng anak. Dahil ang pangalan ng Diyos sa kanyang mga anak na tumusunod, ay wala patid na pagbiyaya yan. Naintindihan ba natin mga kapatid? Akala hindi kayo nakikita ni Pastora. Akala hindi ko alam ang sitwasyon sa mga pamilya. All of you here, wala exempted. Kaya lang, tao rin ako. I'm also a human being, may nasasaktan, may pagkukulang, may pagkakamali. Gusto ko rin kayo tulungan lahat. Gusto ko rin kayo bitbitin lahat. But I give all to God para tayo lahat mapagpala sa lugar na ito. Yun lang po ang aming mithiin. Our heart's desire. Kaya pag may narinig akong kapatiran, ganito, hirap, wala nang may sakit, walang trabaho, walang makapakain. Ang una-una naapektuhan po yung puso natin, Lord, bakit hindi hanggang ngayon wala pa rin? Ano po ba ang kulang? Do you think? Kamalian ng church o namumuno? Tanongin nyo rin yung sarili. Kaya nga ano ba sabi ko kanina? Nag-heart check up na ba tayo? Ha? Yung pag-heart check up, bypass agad, no? Ano yun? Operating room agad, surgeon agad, no? Search your heart. Dapat matuloy niya yung puso na yan. Na yung puso na kasinungalingan, na akalang tama, pero walang itatama kung hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Masaya lang tayo, church. Maging masaya lang tayo sa presensya ng Diyos. Of course, all of us here, have a situation in life. Amen? All of us here experience, lalo na nowadays, kahirapan. All of us, hindi po exempted ang iba kasi sila kasi gano'n, hindi. Mayaman ka man, mayroon ka man, may trabaho ka man, wala man, hindi pwedeng hindi mo maranasan ang mga bagay na sitwasyon sa iyong pamumuhay. But if you have the Lord your God, His name is Jesus Christ in your life, baliwala lahat yan. Kailangan ma-develop yung faith ng bawat isa para po anuman ang iyong shaking or ligligan sa iyong buhay situation in this world, in your family, in your relationship,
hindi ka mauuga. Naintindihan mo natin? Bakit ko nasabi dito na hindi exempted? Yesterday, may nakausap po ako na not from here, sa ibang bansa, sa Amerika. Hindi ko akalain na pagbigyan tawag, nakausap ko, pero I heard already about the situation in America, their spiritual being. So, na-down sila sa kanilang faith just because sa kanila din church, Christians, they're serving the Lord as a worshiper. The woman is an intercessor. At their age of 60s plus, pataas. And sabi ko, hindi mo hindi exempted sila sa situation na atin din we are facing this end times. Ito sila mabibigat na tao because they are retired military. May position po sila. May position sila sa kanilang military sa Amerika. Ngayon, retired na, but then, consultant pa yung isa. So, gaano sila katalino, karunong, marurunong. Why God bring me to them? I talk to them, I encourage them. Sabi ko, kung ano binibigay ng word ng Lord sa akin, hanggang nakita ko yung galak, hallelujah, hallelujah sila. Hanggang tumayo na kaglundag-lundag. Because the word of God encouraged them to go, move forward sa anumang sitwasyon na kanilang naharap. Na ano agad sila, na-restored. Nakita niyo po, yung buhay mo, yung buhay ng bawat isa, kung ikaw nakakilala na sa Diyos, ikaw iliwanag at magliliwanag at magbibigay encourage sa mga tao na akala ko wala na talaga maalalapitan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sabi nga kanina, sa ating MC, tama po yun. Sino na lang naman si Pastora? But those people, maglagay natin sila sa military, matataas ang posisyon. Konsultan na nga eh. Retired mga military. Pero, nang nakausap mo, nandun na. Why? Why God put them into your... Ibig sabihin, dinala ka ng Diyos sa kanila to encourage them, to bring back their heart to God. Sabi nga, na-restore sila muli. Na-develop muli, na may Diyos pala, bakit kami mag-alala? Bakit kami malungkot? Bakit kami magulumihanan? Bakit kami magkaroon ng problema? Ganon din ngayon ang pinapaabot ng Diyos sa lugar na ito sa ating mga kapatiran. Wala exempted. Dito ka man sa Pilipinas, o sa Amerika man, o sa ibang sulok ng mundo, isa pa rin Diyos ang may-ari ng langit at lupa. Sabi nga ng Biblia, Heaven is my throne, and earth is my footstool. So, gaano kalaki ang ating Diyos? Siya po, heaven is my throne, the Lord our God. Paalam ng Lord ng earth. So, bakit hindi tayo lalong lalapit, managhoy, mamagitan, humingi, magpakumbaba, lumuhod, umasa sa Kanya lamang. Ang tao po, pabago-bago ng isip yan. Kausap ngayong mali, mamaya hapon, iba na yan. Di ba may kilala kayong ganyan? Okay to kanina, nakangiti ito, bakit nung hapon hindi na mo binabate? Binabati ka ngayon, initian ka ngayon, pag talikod mo, sinaksa ka na naman. Yun ang tao. Lalo na hindi na pagarian ng Espiritu na Diyos. Backstabber. Hanggang ngayon ba, may ugali ka pang ganyan? Ang ganda ng pinakita sa'yo, ang ganda ng pagyakap sa'yo, ang ganda na ng pakitungo sa'yo. Hindi ka pa rin komportable na hindi ka makapagsabi na hindi maganda sa iba. Ay, pastora, ayoko yan. Ako na po? Ano yan? May sasabihin ka pang hindi mabuti, negatibo pa rin. Pero I praise God. Siguro hindi naman kayo ganyan dito. Kung ikaw ganyan, maglubugod ka na sa Diyos humingi ng tawad para ka umasenso.
Hello? Kasi ang puso ng mga lingkod ng Diyos, nangangarap, tagapagturo, lalo naging totoo yan sa harapan ng Diyos, huwag ka magsalita against them. Why? Babalik sa'yo bumirang yan. Kaya hindi ka makausod-usod, hindi ka magkamove forward, kaya wala pa rin pagpapalang ka ngayon sa buhay mo dahil wala ka nakita yung iba, yung buhay ng iba. Dapat yung buhay mo tingnan mo. Church, nagkulang ba kami sa pagtuturo dito? Ha? Yun po ang ibig ko sabihin. Always we are teaching here to love one, to love your neighbor as you love yours. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and you love your neighbor as you love yourself. Dapat mahubog tayo yan sa ganong buhay, may pagpahalaga tayo sa ating kapwa. How many times, ulit-ulit dito, mahalin mo ang Diyos, mahalin mo yung kapwa. Hindi eh. Ang ginagawa natin, mahal mo naman yung Diyos eh. Kung mahal mo ang Diyos, hindi ka gawa ng mali, lawan sa iyong kapwa. Hello? Sino bang kapwa mo? Your neighbor. Your Jerusalem, pamilya mo mismo, asawa mo, kapatid mo, anak mo. Hello? Your neighbor, start in your own house, in your home. Doon lang kayo sa loob ng bahay, hindi pa kayo nagkakausap. Tama po ba? Hindi pa kayo nagkaintindihan, hindi pa kayo nagkaunawan, hindi pa kayo nagbabatian, nag-ismiran pa. So paano mo sabihin, godly people ka? Maka-Diyos ka, magsisimba ka pag linggo, pero kapag ugali natin, hindi pa rin natin naibigay sa Diyos. Sino ba ganun ngayon dito dyan? Anong gusto mong gagawin ko sa inyo? Babalatan? Ha? Anong balat gusto nyo? Matalim na balat? Or... kasi kung balat sibuyas ka, hindi ka na babalik. Amen? Kasi ako na naman yung pinapatamaan ng pastora. Wala tayong pinapatamaan. Only one that all of us here, makita-kita tayo sa harian ng Diyos. Ano sabi kanina? Overcome evil by good. Sa loob ng bahay natin, mayroon talaga niyan may ano tawag doon? May sayad ba? Or may ating ano yun? Ha? May ano? May dililing daw. Ano pa? Mayroon na, okay siya mamaya wala na. Iba-iba ang character, iba-ibang attitude. So anong dapat gagawin? Nakaka-relate sila lahat, oh. Anong gagawin? Ayan ba, ipapulis mo na? Ipakulong mo na? Ha? Pakulang? Sino yan nagsabi niyan? Please, mag-repent ka. Parang di ka pa Kristiyano, ah. Ha? Hindi wala tayong mapakulam, ha? Nagpapalayas na tayo. Nagpapalaya nga tayo sa makukulam na hindi na sila makulam. Naintindihan po natin? So yun po isang bagay na akala natin ayos tayo, okay tayo, we're going to church. But when we go back home, lupay-pay na naman tayo. Nakita na naman natin yung problema natin. Yung kawalan natin. Nakita na naman natin yung sitwasyon natin. Nakita na naman natin yung galaw ng mundo. Ng ating amo, ng ating boss, ng ating asawa. Ang daming problema. Hindi po ba? Pero kung nakilala mo ang Diyos na makapangyarihan Diyos sa buhay mo personally, siya yung kausapin mo. Kahit sumbatan mo ka sa sumbatan, kung tama ang buhay mo, panalo ka. Pero kung hindi ka naman sumusunod sa Kanya, wala kang ginagawang hakbang para siya pagpalain through your life, wala kang karapatan na accuse mo ang Diyos na bakit ganito pa rin ang buhay ko ngayon. Tingnan mo anong buhay mayroon ka. Even the relationship of parents and children, ayusin nyo. Naintindihan niyo po. Paano kayo magtutungo sa inyong mga anak? Paano kayo magtutungo sa inyong magulang? May mga isip na tayo ngayon dito. Nag-aaral kayo, alam yung tama at mali. Alam yung magulang kung saan sila nakalagay. Nilagay ng Diyos ang magulang, sunod sa Diyos para pangalagaan ang mga anak. Ang mga anak, ang gampanan ng mga anak to honor. Give the highest reverence to your parents. Pero parents, don't provoke your children.
Amen po ba? Kaya hindi kayo nagkasundo-sundo kasi si parents, bakit itong topic natin ngayon? Kasi some of us here, families, bakit ganito nanay ko? Ba't ganito tatay ko? Tanongin mo sarili mo, ikaw ba'y tamad? Pag inutusan ka ba, nagdabog ka o hindi? May malasakit ka ba sa iyong mga kapatid? May pagpahalaga ka ba sa magulang mo? Tapos ikaw pang reklamador? Hello? Sa mga bata to ha? Sa mga anak to ha? Naiintindihan niyo po? Wala na nga kayo na itulong, pasaway, hawak maghapon, cellphone. Kayo pa yung may pag-uugali ng sisihin lahat ang kahirapan, kawalan sa ating mga magulang. Bakit hindi tumulong? For example, ang mga nanay, again, nanay, walang ginawang nanay maglaba, magluto, maglinis, pagkasin niyo pa ng pinggan, ikaw nakahilata maghapon doon sa higaan mo, kung sino-sino kinakausap mo, tapos may mukha ka pang magalit pag hindi ka napakinggan. Mga anak ba natin, maganon? Ha? Don't allow your children to hit you. English yun, ano? Sa Tagalog, huwag mo paipulutan na saktan ka ng anak mo. Mananay, pag ikaw sinaktan ng anak mo at okay lang sa'yo, may problema, may sakti ka rin. Ha? Tama po ba? Never allow your children nasaktan ka ng kamay pisikal. O, sumasagot yan. Pero, si Pastora na, lilipad yung panga niya sa akin. Huwag mo ko sagot-sagutin. But by praise God, kung baga sa na-overcome lahat yan. Hindi nawawala yan eh, lalo na yung mga anak na kapag-aral lang. Hindi po ba? Yan ang sakit sa dibdib ng mga magulang. Pero pag saktan ka na, kumuha pa ng panuntok, sinaktan ka pa, kinalagyan ka pa, palayasin mo na yan. Huwag mo na yung entertain yan kung siya naging governor sa bahay niyo. Intindihan ba natin mga nanay? Ha? Pero huwag natin i-provoke ang ating mga anak na sila magalit kung wala naman tayo sa lugar. Na maya-maya natin, binubulyawan, sinisigawan, at halimbawa, ang anak niyo 5 o 7 dami anak ah. Ang anim, pag favorite, isa lang yung lagi ang inaatasan. Mali naman yun. Ano tawag doon? Favorite? Dapat po, lahat po may atas. Lahat po bigyan mo ng papel sa loob ng tahanan. In our times, 4 yun, sabay-sabay lumaki yun. Sabi ko nga dati, ang panganay, Lunes maghugas ng pinggan. Naintindihan niyo po? Ang pangalawa, Martes. Merkules, ang pangatlo. 4 anak eh. Huwebes, pang-4. Balik sa Biyernes, ang panganay. Kaya walang silipan. Kahit maliit yun, upuan yan, hugas yan. Yun ang training ground ko sa kanila, kahit sila po. Hindi pa masyado man. At dala-dala nila na nagtrabaho sila, tumira na sa ibang lugar, hanggang may trabaho na doon sa ibang bansa. Napakalinis ng kanilang kwarto, ng kanilang pad, dahil train sila sa paggawa sa bahay pa lang. So yun pong dala-dala nila. Pero kung nanay walang naituro din sa mga anak, wala pong kalinisan yan. Kasi nanay mismo ay dugyot. Tingnan mo nga katabi mo, may dugyot ka niya. Ha? Meron pa ba? Wala na siguro dahil na nakarinig na kayo ng katuruan na malinis tayo, hindi lamang sa ating kapaligiran. Hindi lang sa loob ng tahanan. Mahigit sa lahat, pag ang puso natin na check natin lagi na malinis, ayaw natin ng karumihan. Naintindihan ba natin mga kapatid? Kahit hindi kayo yuko ha, pero po yung number 1 ng sukatan. Pag ang ating tahanan hindi natin nilinis, pinabayaan natin, lalaki ang mga kabataan na sanay na yun sa ganong karumihan. Naintindihan ba natin, church? Ha? Huwag yung si Pastor pag ganon. Of course, para sa kabutihan din ang lahat. Kasi,
yung mga bata, na-train talaga sila, hanggang may pamilya na sila, dala-dala nilang hili sa kanilang bahay. All of them. Naintindihan niyo po. Kasi maliit pala, train up a child the way. Kung paano mo sila gusto lumaki, turo mo sa kanilang kabutihan at kabutihan ng mula sa Diyos. Amen po ba? Grabe naman mag-exert si Pastora. Ang haba. So, mag-word na tayo. Amen po ba? Ay, hindi pa pala. Hindi pa pala, Officer. Hindi pa. So, praise the Lord. Kasi, nakikinig kayo. Huwag niyo ako pagalitan, ha? Dahil, nandito ako sa taas. Tama yung sinasabi ko sa inyo for on your own good. Kasi kung wala akong concerns about pamilya na nilalanan nyo sa lugar na ito, bahala na kayo, kanya-kanya tayo. Amen? Pero pag may pahalaga ka, lagi mo sila palalahanan bilang mga anak ng Diyos na lumakad ayon sa katuruan ng Diyos. Hindi katuruan ng Diyos. Ang kalinisan mula sa Diyos. Ang kayusan mula sa Diyos. The order is coming from the Lord our God. Amen? Kaya dito wala akong tinatanging tao rito. Wala na. Alam mo si Brother NJ at Sister Gina yan? O, binanggit ko yung pangalan nila. Ha? Kasi sila naman lagi gumagawa eh. Pinapagalitan ko pa yan. Anong ginawa nyo? Bakit ganito? Eh, alam ka na sumbong pa sila sa inyo. Hindi, lagi ko yan sila binabalatan din. So, dapat, ginaganon mo sila. Kasi sila po yung lagi gumagawa at nakikita ang gagawa. Naintindihan niyo po, hanggang ngayon, everything sila po, okay. May nakabayad. Naka-down na po tayo dun sa resort, April 25-26, kung sino available. So, yung day na yan, para po sa ating lahat, kasi yung sino magpabaptize, Sunday, wala tayo service sa 26 na Sunday dito ng April. Doon na tayo mag-service sa resort na yan. Ginawa natin private yun, walang ibang tao. So if you have time, if you are willing and able to be with the brothers and sisters, ayan naman eh. Pwede naman kayo eh. Ay, dalhin mo yung mga anak mo, huwag mo lang pabayaan sila. Dalhin mo. Huwag mo sila pabayaan. Pag sinabi mo, Pastor, wala kayong pagbayad, imposible wala. Mahirap ba ang Diyos mo? Ha? April pa eh. Ano ngayon? February pa lang. May utak ka wala. Gawin mo mga bagay, kung sumama ka sa Diyos manalangin, God will provide. Nakuha niyo po ba? God will make a way. Nakuha niyo po, yung faith mo dapat ma-develop at lumaki na yan. Paano Pastora? Eh bakit si Pastora for almost 4 years na dito, linggo-linggo nagpapakain nawawalan ba? Nakuha niyo po, ang feeling natin dito every Sunday. Mahal ang pilihin. Nung dumating kami sa mura pa, ngayon mahal na, sige pa rin. Wala dito. Saan galing? God provide. Nakuha niyo po, Joyce? Nagkulang ba ang Diyos? Hindi. Dahil totoo ka naglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Ngayon, kailangan mag-develop yung panampalataya na yan, ang faith na yan, God will provide for all your needs. Hindi daing ka ng daing. Kaya wala kang minsan kahit daing, wala ka ulam. Daing ka ng daing eh. Eh kami, hindi kami nagdadaing. Lord, salamat sa biyaya. Lord, salamat sa buhay. Lord, salamat. Hibuin mo siya pa, Lord. Aputin mo siya, Lord. Pagpalain mo siya, Lord. Na marami ang mapagpala through her life, through his life. Ganun dapat na manalangin. Talk to God, not to men and women. Dahil ang mga bagay na yan, hindi pwede na hindi dinggin ng Diyos na totoo ka sa harapan ng Diyos. Wala ka dapat na reklamo. For example, ginawa ni Brother Lloyd dito, humingi ba siya sa isa-isa sa inyo na pang-bilid bakal? Nakuha niyo po ba? Wala na! Sarili niya ng galaw. Why? May utak siya eh. Siya naman magbalik yan sa akin. Kung gano'n ang puso mo, pagpalain ka ng Diyos. Naiintindihan niyo po ba? To love the Lord, to love others, lahat po yan, mayroon pong kapalit na sakripisyo. Everything that you are doing in this world,
God knows. Sabi mo sa katabi mo, God knows who you are. Kaya sinabi ko kahapon, consultant ngayon ha, military, babae, and ganun, may work pa siya. Sabi ko, God knows who you are. Sabi niya, Amen! Praise God! Praise God! Kita mo naman mga itim, pag lalaking tao kaya. Yun ang word na yun, pero yung galak niya, ano yan, yung lundan niya, na-restore sila. Kasi po, yung salita ng Diyos na makapangyarihan, nagbigay sa kanila muli ng pag-asa. Naintindihan malalim mga kapatid. Wala akong pera, wala akong bayad eh. Kaya nga maaga, ginawa na natin para wala ka ng reklamo. Sabihin mo, hindi ako biglaan lang, hindi ako napaabisuhan, wala sinabi sa akin, hindi ko alam. Ha? Posible na wala ka kahit 5. Umpisahan mo na yung katugin yung sino dyan. Oh, sis, may 20 ako dito, baka hanggang Abril yan eh. Naku, ano po? Oh, hindi pwede yung sabihin, wala kaming pera, wala mong pera, wala ka talaga. Puro ka wala. Kasi ilang sabi mo, wala ka wala. Kahit wala, mayroon Lord. Lord, mayroon ka Lord. Mahipuin ka yung tao, Lord. Mayroon ka Lord. Abuti na tao para kami pagpalain ng bless me, Lord. Diba sa natin? Hallelujah. Yun po yun. Kaya subok na yan siya. Wala daw siya, pero maya-maya, palakpak na yan. Maya-maya, mayroon na pala nag-abot sa kanya. Yun lang po yun, sekreto. Buhay mo sa harapan ng Diyos, totoo ka. Namroblema ka sa magulang mo dahil magulang mo, palaki mo. Salamat ka, nagamit ka para sa magulang mo. Hindi ka pabigat. You are blessed because you bless your parents. Huwag mo ireklamo ang magulang mo na pasaway. Pasalamat ka na ikaw na mismo nagpala sa mga magulang mo. Hindi na puro forward ka na, ako na lang, hininga na naman ang pambayad ng kuryente. Salamat ka, nagbabayad ka na ng kuryente dati. Di po ba? Nang pinaaral ka, hindi mo alam ang sipon ng nanay mo. Kahit sino na lang lapitan para lang makapasok ka para may pamasahe, hindi mo nakita yun. Hello? Ngayon, nagkaroon ka na. Professional ka na, may trabaho ka na. Humingi lang nanay mo dahil maputulang ka ng kuryente o tubig, kung ano-ano na namang lumabas sa bibig mo, ako na lang lagi. Ay, grabe na yung lumabas sa bibig mo. Pero yung nanay at tatay, nung trabaho at pinaaral, pinalaki, pinakain, wala siya narinig na kailangan pala ng magulang. Wala sila narinig na panunumbat. Bagkus nagawa para ng nanay at tatay para lang magpaaral, para lang magkaroon ng pamasahe, baon, pambayad sa tuition, pambayad sa project, pambayad. Kahit hindi kailangan, utuin pang magulang na may project daw, pero nanood ng sine. Hello? Ano pa? Libre pa sa mga klase, nagyabang pa. Hello? Ang nanay tatay yan, galing na pala, pinangutang lang. Ay, ngayon nagkaroon na. Sabi ng, wala tayo ano. Wala tayo ano. Ako na naman. Parang tigre, no? Sa mga anak dito, kala nyo ha, balikan natin ang ating buhay kung paano tayo inayos, pinalaki ng Diyos. Lalo naging Kristiyano ka na ngayon, lalo nakilala mo ng Diyos sa iyong buhay, lalo ka na lumalakad ay ngayon na may katuruan mula sa Diyos. Always remember how God is good to you and your family. May problema dyan na paano ka bukas? Hanggang may buhay ka, may pag-asa. Dahil mayroon kang Diyos na katuway sa iyo. Kailangan mo lang makipag-usap sa Kanya, makipag-ugnayan sa Kanya, tumugon sa nais niya sa buhay mo. Yun po ang kulang natin. Even ourselves. Me, sometimes, Lord, I'm exhausted. Yung pagod, kaya na nakita yung pastora ko sumayaw, tumudo na. Kasi gusto ko gumalaw na lahat ng aking liitid dyan sa ano, kasi masakit eh. Yung pagod. Pero, walang reklamo, Lord. Thank you, Lord. Inasayaw na lang natin sa Lord because God is our healer. Kaya alam sa edad na ito, nakakaramdam na ng pain because too much work. Hello?
Pero hindi kami huminto. To God be the glory. Wala kayong naririnig na panulumbat. Sinasabi ko lang sa Diyos, Lord, pagpalain mo sila. Lord, samahan mo sila. Lord, pagalingin mo sila. Lord, ingatan mo sila. Lord, ikaw magbigay sa kanila ng tugon sa kanila mga samot dalangin. So, why? So, John 14, chapter 14, verse 1. John chapter 14, verse 1 to 6. Okay? Ang mga susi o tugon sa mga may mga problema, sitwasyon sa kanyang buhay. Ito pong ating topic ngayon. Amen? Kaya, can we close our eyes, church? Lapit tayo sa Lord, ha? Kasi ang gamot po ng gulumihan na nagkakaproblema, sitwasyon, ay only God. Amen? Tutunay nga po, Diyos. Sa oras na ito, Ama, we humble ourselves. Ito kami ngayon, Panginoon, sa iyong paanan, dakilang Diyos. We humble ourselves, Lord, saliksikin mo ang aming mga puso, kaisipan, ano man ang aming pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, ang mga gawi, mga bagay, Lord, na hindi mo nakalugdan. We bow down to you, Lord, in your wonderful throne right now, Father, in Jesus' mighty name. Lord, we want you, Lord, to remain in us. As what you've said in your word, be still and know that who you are. Lord God, we know you, Lord, you are faithful and true. Kaya, Lord, sa oras sa iyong Panginoon, ang bawat mga anak mo na rito, bawat tatay, na nanay, na may troubled heart, Lord God, because of the situation, sa mga anak mo na rito, mga anak mo, Diyos, mga kabataan, Lord God, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang pangangailangan, financial, Lord God, sa kanilang nais matapos na, Lord, na problema. Lord, we continue to ask in Jesus' name. Let your word today remind them that you are God in control of everything. Kaya maraming salamat po, Diyos, sa pribileyo na nais mong mangyari sa iyong mga anak sa lugar na ito, Panginoon. You love them, Lord. Bawat pamilya na dinalaman na sa lugar na ito, Diyos, mahal mo, Panginoon. Kaya pinapalalahanan mo, tinutunguhan mo, nais mo sila, Lord, na makaranas din ng bukas na langit, ng pagpapala, ng biyaya, Lord, mula sa pinakapuso mo, Diyos. Lord, we continue to lift them up to you in this place, this surrounding, and let your wonderful presence of God, your Holy Spirit, to teach them, to remind them that love and comfort coming from you, Lord God. Kaya maraming salamat, O Diyos, sa oras na ito, Lord. Buksan mo kanilang pandinig, buksan mo kanilang pananaw, kaisipan, ng mga nawa nila, Lord, na pinapahayag mo, pinapaabot mo, na patuloy ka, Lord, na bibigay buhay at tagumpay sa bayan mo na nais mo sumunod sa kalooban mo. Sa pangalan ni Jesus, Lord, pinagpapala namin yung salita, yung Evangelyo, na patuloy ito, Lord, magbigay lakas, sigla, tagumpay sa bayan mo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sabi po ng John chapter 14, sabi po dyan, Tagalog po yan. Sinabi ni Jesus sa kanila, ano sinabi ni Jesus? Huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos, at magtiwala rin kayo sa akin. So, sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong magabagabag, magtiwala kayo sa Diyos, at magtiwala rin kayo sa akin. So, bakit po yun ang sinabi? So, during the time na si Jesus ay nagtuturo sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga disciple, pumapasok na rin pala sa troubled heart, sa sitwasyon na mayroong mga problema. Amen po ba? Kaya bakit sinabi ng Diyos ito, huwag kayong mabagabag? Why? Kasi ang tao, di mo ba? Problemado lagi eh. Kasi yun nga ang kaagad. Pero sinabi ng Diyos, magtiwala kayo sa akin. So may tiwala ka naman sa Diyos. O yun ang tinuturo sa atin ng Lord ngayon. Ito. Sa tahanan ng ating Ama, Jesus ito ha, ang ating Panginoon Kristo ito nagsalita, ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaganda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. So lahat pala na sinasabi niya, na ipinapahayag, pinapaabot, mangyari at magaganap.
Kaya nga, siya mismo nagsasabi sa tahanan ng aking ama, ano ibig sabihin? In my father's house, maraming silid. So, pupunta ako roon para ipaghanda kayo. Biro niyo ang Diyos mismo, ang anak ng Diyos, nagsasabi, pumaroon siya sa kanyang ama na maraming silid na inanda para pumaroon siya para ipaghanda kayo. Nakita niya puso ng Diyos para sa lahat? Parang wala naman kayo naramdaman. Ha? Sabi niya, in my father's house, pumaroon siya, pupunta siya para ipaghanda kayo. So, do you think in our generation, during the time sa mga disciples, mga alagad, sa mga apostol, nagtuturo si Jesus, hindi ba nangyayari sa atin ngayon? Ang nangyari noon, mangyayari at nangyayari ngayon sa kasalukuyan ng henerasyon ito. So, if you trust and believe God is alive in your life, hindi pwede na itong hinanda na kariyan ng Diyos ay para lang sa kanila. Para po sa mga tumubon, sumunod sa kalooban ng Diyos. So yun po ang concern ni God, ni Jesus, na all of us here, magtiwala daw sa Diyos. Sabi ng salita ng Diyos. Kasi hindi ka papabayaan, iwanan mo kaligdan dahil may pangako ang Diyos sa buhay natin. Yun po ang sinasabi po yun. Hindi lang sa panahon nila. Kaya nga ating tuturuan mula sa katuro ng mga apostol. Kaya we are still under apostles' teaching. Kaya yung gospel na binabigyan ng Diyos, bakit pumaroon siya sa Ama para ipaganda ang kanyang mga anak. So ang tanong ko, anak ka na ba ng Diyos? Ha? Bakit may trouble heart ka pa rin? Nag-alala ka pa rin ng bukas mo, ng sitwasyon mo, ng kalagayan mo, ano nangyari sa kapaligiran mo? Kaya bawat minuto, oras, panahon, kung may Diyos ka sa buhay mo, wala ka dapat alalahan. Pag hindi ka pa tinutugon, magtanong ka na, bakit? Lord, hanggang ngayon wala pa. Ikaw ba tumugon na? Ikaw ba sumunod na? O pinalagaan mo pa yung sarili mo, na nais mo, na gusto mo lang, hindi yung gusto ng Diyos mangyari sa buhay. Nagkulang ba ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid? Nagkulang ba hindi? For example, again, balik tayo dito. Diyan lang muna Kuya Luis. Ngayon, March pa lang. Papasok February. Papasok ang March, April pa tayo mayroong baptism or pagtitipon ng church. Pagkakaisa ng body of Christ. Tapos sabihin mo lang ang pera. Ngayon pa lang, wala ka ng pag-asa kasi wala na eh. Wala eh. Naintindihan ba natin? February pa lang, binigay na yan. Na ano. Tapos ngayon, hindi ako sama, wala kang pera eh. Wala ka talaga. Wala ka pagpahalaga. Sila ba lahat mapera yan? Lahat naman yan, wala rin eh. Pero because of their faith, pagpalaga sa nais ng Diyos, pagpalaga sa gawain ng Diyos, pagpalaga sa bawat isa, mayroon sila decision making. I trust God. Oh, siguro pagdating ng April 25, nakaipon ka na yun ng 5-5 lang. Araw-araw, 5-5. O ito parang makapasama lang ako. Hindi na wala kang pera. Ano gusto mo? Bayaran ka pa ni Pastora? Sabihin mo lang sa akin, bayaran kita. Mahiya ka naman. Baka ka na lumpo talaga na walang silbi. Naintindihan niyo po? Sa Pastora dyan, walang silbi dito, pero mayaman. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Mayaman sa kalooban ng Diyos. Kung wala si Sir, wala rin ako makain. Nakuha niyo po. Dahil si Sir, may po rin ng Lord na para bigyan ako pamalengke. Simula naglingkod ako sa Diyos, hindi na ako nag-work eh. I cannot serve two master. Pero hindi ko naman. Yung buhay na patuto. How God moves mountains into our life. Si Sir lang po ang nagbuhay, pero 4 niya na anak, professional lahat. Nakuha niyo po. Why? Nakilala ko na ng Diyos. Lumapit sa Diyos. Tumugon sa Diyos. Sinarang tindahan. Naglingkod sa Diyos. Nawalan ba? Wala. Sabi ng iba, sa Amerika ka na, wala naman nakakaalam. Magtrabaho ka. Yung faith ko, hindi pwede basahin. Sabi ng mga kasama niya sa trabaho, bakit ako na sa humol? Ba't ayaw magtrabahuhin? $1. I cannot serve the master.
I serve God. Kaya kahit sa Amerika, nagtuturo ng aral, nagagamit ng Diyos. Nawalan ba? Never. Kaya ko nilalagay ko sa puso isipan nyo na huwag kayong mag-alala dahil pumaparoon ako sa Ama. Para paghanda ko kayo. Naintindihan nyo? Ugnayan mo between you and the Lord. Huwag mo ihinto. Huwag mo bigyan ng malawak o distansya na malawak, na malayo. The more wala ka, the more ka lalapit sa Diyos. The more nagkaroon ka, the more lalapit ka pa rin sa Diyos para hindi ka na mawalan. Yun ang sekreto. Nagkaroon ka ng kunti. Wala ka ng simba kasi nandun ka na kung saan. Hello, maraming kayong dito yan. Pag ako nakatrabaho, hindi na ako alis sa Diyos. Nagkatrabaho, salita lang pala, nandun na kung saan na. Kalimutan na ang paglilingkod, paglapit sa Diyos. Hello? O, sige na, well, story tayo basa. Sabihin naman nila kung saan tayo pupunta ngayon. Saturday. Kapag naroon ako ay ipaghanda na kayo ng lugar. Wow. Umaasa ba kayo? May lugar kayo sa langit? Sigurado kayo? Magpa-check up kayo lagi sa Lord every day. Ha? Para walang galit sa puso. Napaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isama kayo. Sino to? Kayo? Paano ka? Upang kung nasaan ako ay naroon din ang kayo. Sino ang sabi nito? Nakita niyo ba? Nakita niyo ba ang puso ng Diyos? Ang mitiin ng Diyos, makasama kayo. Ang nais ng Diyos, kayo lahat, kayo kung saan na naroon, gusto niya makasama tayo. Hindi ka ba natutuwa? Wala ka naman title, wala kang posisyon, wala kang mangyaman, pero napinalagahan ka tayo ng Diyos, ikaw ako, lahat tayo nakakarinig ng Ebanghelyo, naroon kayo, gusto ng Diyos. Take note, ang Diyos nagpaalala. Kasama ka na pinapalalahanan. Bakit nagpabingi-bingi ka pa? 4. At alam nyo na ang daan papunta sa papuntahan ko. Ano yung daan? Dating daan? Ha? Patay na yung tagapagturo ng dating daan. At alam nyo na ang daan papunta sa pupuntahan ko. Ano bang daan? Sino ang daan? The way, the truth, and the life. Who? Amen. So, si Jesus lamang ang makaparoon doon sa Ama sa Langit. Kasama ka kung ikaw nakinig, tumugon sa nais ng Diyos, si Jesus Christ alone. Amen? At alam nyo na ang daan papunta sa pupuntahan ko. So, kung hindi mo pa alam, magtanong ka sa katabi mo, sinong daan? Pakitanong nga. Baka siya rin walang alam pa, si Jesus lang. Ha? Yun po yun, mga kapatid. Pag hindi mo naintindihan, magtanong ka. Tama po ba? Kasi marami hindi alam kung saan sa dumadaan eh. Kung saan ka pa dumadaan eh. Lagi ka na lang tuloy naliligaw. Sige, tuloy tayo. 5. Sinabi ni Tomas sa kanya, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Tingnan mo si Tomas. Disipulo niya to, araw-araw kasama si Jesus. Ganon din kayo siguro. Linggo-linggo nandito kayo. May Webes, may Biyernes pa kayo. Pero sabi ni Tomas, ilagad to. Apostol, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano po namin malalaman ang daan? Yun ang kamangmangan minsan eh. Linggo-linggo sinasabi na ang daan. Manalangin, lumapit sa Diyos, magsisi, wag na bumalik sa kasalanan, makilala mo si Jesus. Naku nyo? Wala eh. Paano po namin malalaman ang daan? Tanungin mo yung katabi mo para maunawaan mo, hindi mo maintindihan. So yun po. Hallelujah. Hindi alam ang daan kung sino kasi kinakausap. Kausapin mo si Jesus. Nakuha niyo po? Tawa si brother. Kung sino-sino kasi kinakausap mo, kaya nawala ka na sa tamang daan. Sabi nito masaya niya. So, 14, 6, the last verse. Sige. Sumagot si Jesus. Ayan. Church, sino sumagot? Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama
kung hindi sa pamamagitan ko. O sino ang daan ngayon? Ha? Yun. Baka makalimutan mo paglabas mo, hindi mo alam ang daan mo. Si Jesus lang po ang tamang daan. Amen? Wow. Kaya parang mga bata pa rin kayo, kulit-kulitin talaga eh. para lang maintindihan. Yun po ang tamang daan, si Jesus Christ. To have that relationship with Jesus. So that you can come into the Father. Amen po ba, church? Kaya hindi mahirap. Hindi mahirap po. Kung mayroon tayong kagulumianan, may problema, sitwasyon, come to Jesus. Sabi po, ang mga bagay na problema, wala kang ibang malalapitan, hindi kapitbahay, maliban ang Diyos. Tama po ba? Can we open our Bible in Luke chapter 21? Lucas 21. Verse 23. Luke. Thank you, Lord. So, yeah. Kawawa. Ito po bakit pinapabasa sa atin ito? Kawawa ang mga buntis at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon dahil mahirapan silang tumakas, darating ang napakatinding paghihirap sa lupaing ito dahil sa matinding galit ng Diyos sa mga tao rito. So ito po, pinapalala ng Diyos, may darating ang paghihirap o mga pag-uusig, may kahirapan, may problema haharapin, no? Ang anuman sino man na may buhay dito sa ibabaw ng mundo. Bakit po nare-remind tayo nito? Because God remind na may darating po na paghihirap. Pero kung gusto ko babalikan sa 7, balikan natin. 7, Luke chapter 21 verse 7. Sige nga. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ba mangyari ang sinabi ninyo? At ano ang mga palatandaan kung malapit nang mangyari iyon? Kaya may palalalagi ang Diyos. Paulit-ulit na lang turo ito. But then God reminds people para maging aware, maghanda, at magiging alagad na ng Panginoon. Hindi na tayo sa lumang daan. Bagong daan na tayo dahil ang daan natin si Kristo. Amen? Sige, tuloy lang, Kuya Luis. Sabi po dito, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na hindi kayo malinlang ninuman. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan, ayun. Kaya si Jesus lamang ang daan, ano? At sabihin nilang sila ang Kristo at sabihin din nilang dumating na ang panahon, huwag kayong maniwala sa kanila. Tuloy-tuloy lang, sige. At kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan, ito po nababasa rin sa Matthew 24 ito, ha? Huwag kayong matakot, kay na kailangan mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa kaagad darating ang katapusan. So, 10. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian. Nangyari na ba ito? Nangyari na, naganap na ito sa Jerusalem, sa Israel, at saka ang dami na po nangyari. But then, you are still waiting, no? So, ituloy natin. Magkakaroon ng malalakas na lindol. Mayroon, di po ba, nangyari na po ito. Hindi, kayang nakatala lahat yan ng mga pangyayari, but the big one pang naantay. So, ayaw natin antayin yun. Sana nakuha na tayo ng Lord, di po ba? Tagutom at mga salot sa iba-ibang lugar. At makakakita kayo ng mga nakakatakot at nakakamanghang palatandaan mula sa langit. So, nasulat din ito sa Matthew, nasulat din ito ngayon sa Lucas. So, it means, lahat na nakatala, nakasulat, nangyari at mangyayari at magaganap. So, all you need to do, church, sabi nga ng Bible, huwag kayong mabahala. Kasi dapat munang mangyari mga iyon, subalit hindi kaagad darating ang wakas. Sa 10, at sinabi pa niya, maglaban-laban ang mga bansa, laban sa kapwa bansa, nangyari na rin ito. So, it means, church, all these things that happening in this world right now, di ba? Na kagaguluhan, kagulubihan ang problema, sitwasyon. Tayo po ba napabayaan ng Diyos sa lugar na ito? Nangyari na sa iba-ibang lugar, naglindol na, nagplooded na. May katagutom na may kahirapan, nagutom ba tayo rito? Hello?
as long as you have Jesus in your life, hindi po siya natutulog sa buhay niyo, sa pamilya niyo. Kaya hindi tayo pwedeng magtanong, bakit naranasan mo ito? Nakatala pala. Kaya hindi pwede na mag-focus sa problema, mag-focus sa sitwasyon. Talk to God. Lord, ganito kami ngayon, Lord. Wala kami pambili bigas. Bigyan mo kami ng gabay, patnubay, Lord, na may puon kang tao o dalhin mo kami doon ang aming panyapak. God will make a way. Nakuha niyo po ba? Matthew 24:12, ano sabi diyan? Kasi nabasa natin yung Lucas 21. So, Matthew 24:12. Alis na tayo muna dyan sa Lucas kasi, sige. 24:12. Lalaganap ang kasamaan at dahil dito malalamig ang pag-ibig na maraming manampalataya. Ito po ang ingatan nyo sa puso nyo. Lalaganap ang kasamaan at dahil dito manlalamig ang pag-ibig na maraming mananampalataya. Ano bang kasamaan, church? Ano po ba? Ano bang kasamaan? Sino makapag-interpret? Ha? Ibig sabihin ng kasalanan o kaguluhan, ito po ang sometimes, just because of the situation, ang ating faith po nawala na. Nakalimutan natin ang paalala ng Diyos. Humawak lang, magtiwala lang, manalig lang, manampalataya lang sa Kanya. Kasi siya gagawa para sa iyo. Marami na tumalikod sa faith. Marami na tumalikod sa belief sa Diyos. Dahil bunga lamang ng kawalan. Sa matinding pangangailangan. Kaya nga, ano ba yung kasabihan? Ang kapit sa patalim? Ano yun? Ano yung word na yun? Yung mga nangangailangan, ano yun? Ang tao nagigipit sa patalim. So, hindi ba pwede na ang tao nagigipit sa Diyos? Lalapit. Hindi. Bahala na, kunin ko muna to kahit hindi akin. Hello? Ang nangyari, gumawa siya ng sarili niyang hakbang. Ang tao nagigipit sa patalim, lumalapit, yun palang ibig sabihin, gumagawa siya ng hakbang niya na wala na siyang Diyos sa buhay niya. Kaya doon na siya lang, ang kasamaan pumasok na. Ang kasalanan pumasok na. Kaya magulo na ang kanyang mundo. Kasi gumawa na siya ng kasamaan. Kaya nga pag ikaw, walang-wala, huwag ka kakapit sa padalim. Masaksak ka pa niyan. Kung lumapit tayo sa Diyos. Hello? Dahil ang Diyos po hindi natutulog at ang Diyos po gagawa sa buhay natin. Amen po ba, church? Kaya nagtataka nga ako itong binibigay ng Lord sa atin ngayon na katuruan eh. So, ibig sabihin, paalala ng Diyos na bumalik tayo sa Diyos. Hindi tayo masa sarili nating kakayanan. Matthew 24 verse 37 to 38. Ano sabi? Kung ano ang mga ginawa ng mga tao noong kapanahunan ni Noe, ay ganon din ang gagawin ng mga tao sa pagdating ko na anak ng tao. So it means, may paalala, church. Mayroon, wala. Kung ano nangyari sa panahon ni Noah, nung pinaakyat sila sa arko, ipasok lahat, dahil magkaroon ng flooded. Ang sabi po dito, mangyari din, ano sabi? Ganon din ang gagawin ng mga tao sa pagdating ko na anak ng tao. Dahil noon, nag-i-enjoy sila sa buhay. Wala pa ng flood noon. Si Noe lang ang nagsumunod sa Diyos. In our situation, in our generation, ano po ang focus ngayon ng marami? Managana. Magkaroon ng ganiri, ng ganito, magkaroon pa. All these temporal things, material things, yun ang focusan ng marami. Doon sila nakafocus. Pero alam natin, baliwala lahat. Nakuha niyo po. Kahit 5 pa yung bahay mo, 5 pa yung sasakyan mo, o 5 lang. Mayroon kang ari-arian na, pero lahat yan, madadalaban natin yan. Kung doon tayo nag-focus. Profession ba natin, title natin, ari-arian natin, kung diyan tayo nag-focus,
Madadala ba natin sa huling kapanahonan? Bakit hindi natin bigyan pahalaga ang mahalaga? Ano bang mahalaga? Sinabi ni Jesus, the way, the truth, and the life. Bakit hindi natin siya bigyan, ibigay natin ng the best sa Kanya? Siya lang makapagdala sa atin ng buhay na walang hanggang tagumpay. Ang nangyari sa atin, nagkaroon lang tayo kunti. Hindi na ako muna magsimba, mag-shopping muna ako. Ay, may mga friendship ako, may kaibigan, lalabas muna kami. Nagkaroon lang. Hello? Di ba ganun ang tao? Maliit na bagay. Sino ba yung nagpalit ng pansit sa, isang pinggang pansit sa niya, birthmark niya? Sa Bible? Ha? Siya, oo. Yun. Parang ganun lang ang tao eh. Yung isang pinggan pinagpalit doon sa biyaya ng Diyos sa kanya, nang siya pahalagahan. Ngayon, binibigay na ng Diyos sa atin lahat na konteksto, na katuruan patungkol sa pagbabalik ng Diyos, patungkol sa kaharian ng Diyos, patungkol sa kaligtasan, may deprive because mas mahalaga sa kanila mga bagay samantala at mga bagay na bubulok sa ibabaw ng mundo, higit pa sa Diyos. Naintindihan ba natin, church? Di ba mga estudyante? Baka magalit si teacher, hindi ka pwede mag-absent. Di ba? Tumatakbo ka ng honoring. May honor ka. Mayroon kang aim na magkaroon ka ng top-notcher ka. Kailangan sunog kilay. No? Aral mabuti. Kailangan makagraduate ako na cum laude. Na? Graduate ako na summa cum laude, magna cum laude, ano pang laude, mayroon ka. Di po ba? Talagang pinaghirapan kasi magagalit si teacher at hindi ka maging top-notcher. Dapat ganun tayo sa Diyos. Na magagalit ang Diyos, hindi ako makapasok sa kanyang hinandang karian. Na ni-prepare niya para sa akin ang silid na yan. Huwag lang magalit ang Diyos, mga kapatid. Huwag lang tayo hindihan ng Diyos, yun dapat ang ating mga puso't kaisipan. Sa teacher, sa tao, hindi pwede ako mag-absent. Babawasan merit rating ko, mababa ang ng boss sa akin. Hindi na ako love ng aking boss kasi nag-absent ako. Hindi ako mag-absent kahit maglagnat ako. Nakuha niyo po ba? May sipo na, may lagnat na, nagsinungaling pa. Kahit masakit na ang buong katawan, ulo, papasok pa rin kasi sayang. Pero pagdating sa spiritual na buhay, patungkol sa panlangit na bagay, madali magsabi, hindi, may papagawa pa ako sa bahay ko eh. Hello? Sayang tong araw na to. Habang buhay talaga, sayang yan. Kasi maiwanan mo rin lahat yan. I am reminding you, we are all alien in this world. Tayo samantala lamang. Tayo pala yung foreigner. Kasi may karian tayong uwian. Paano kung wala ka, hindi ka welcome sa karian ng Diyos, saan ka? Yun ang problema. Saan ka papunta? Welcome ka kaya sa langit? Ang tanong ko ngayon, sa oras na ito, ikaw ba welcome na ka na sa langit? Sabi mo, nagkakasala pa ako naninirang puri pa ako Ha? Tama po ba? Ha? Nang away pa, hindi ko binabati nanay ko Pwede ba? Mga anak dyan? Ha? Sinasagot-sagot ko nanay ko Ha? Hello? Pag yun ka pa, baguhin mo ng puso isip mo. Pag yun ka pa, ilapit mo na sa Diyos at suko ng buong katauhan mo. Repent and sin no more. Yun lang. Ikaw lang ang Diyos. Hindi naman alam ni Pastora anong kasalanan mo Wala akong alam tungkol sa iyo. But alam ng Diyos kung sino ka, ano ka. Hello? Nagpatawad ka na ba? Ba't si Sir lang nag-amen? Ha? Nagpatawad ka na ba? Yung mga nang-api sa'yo, yung nagtatuwa sa'yo, yung hindi tumulong sa'yo, yung nagpaalis sa'yo, napatawad mo na ba? Ha? Talaga? Totoo? Ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. Amen? Yun po yun, mga kapatid. Hindi ko kayo kilala. Kilala kayo ng Diyos. 38, Luis.
Nang mga araw na iyon, bago bumaha ang mga tao ay nagsiksikain, nagiinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. So nakita niyo po, nung panahon nila, wala rin naniwala. Kahit anong sabihin ni Noe, nababalik ng Lord, magbabaha. Hindi nagsisigaw na siya na sa Bisaya pa, anawin, no? Flooded. Oh, hindi siya pinanggihan, si Raulo yan, mainit eh. Sino sabi mauulan? Si Noe nakakarinig sa Diyos. Kasi lagi siya nakipag-ugnayan sa Diyos. Sa ngayon, may narinig kayo. May nagturo ng aral, nagbigay ng instruction, nagbigay ng palala, baliwala pa rin sa marami. Amen ba? Amen po ba? So, anong gagawin natin? Church, sa narinig natin ngayon, manumbalik ka na sa Diyos. Magsisi, huminga ng tawad, at huwag na magkasala. Nakuha niyo po ang ibig sabihin, ang paalala sa atin ng Diyos ngayon? Ano bang magagawa natin kung tayo may problema? Ano gagawin mo kung may problema ka? Sabihin mo sa katabi mo, ano gagawin? Ha? Kung may problema, ano gagawin? Kausapin ang Diyos. Dali natin sa Diyos. Ang pangalan niya ay si Jesus para tayo pagalingin. Tama po ba yung pinapaabot sa inyo? Walang ibang makakatulong sa atin maliban ng Diyos. Amen po ba? Kaya ang puso, pag hindi ito maayos, mag-check up lagi, ha? Ipa-check up mo lagi yan sa Diyos. Lord, puso ko, galit ako eh. Ha? Lord, ayusin mo nga ito, Lord. Ayoko na manatili ang puso na ganito na marumi. Ganon lagi. Humbleness to God. Acceptance na nagkasala ka, nagagalit ka, nainis ka. Don't let your heart be troubled, sabi. Dapat walang problema yan. Nakita natin ngayon noon, sino ba nag-betray kay Jesus? Ito, kasama na ni Jesus araw-araw. Pero may traitor pa rin. Sige, buksan natin sa verse, John chapter 1, verse 13. Chapter 13, verse 21. Nandyan ba yan si John 13:21? Pagkasabi nito ni Jesus, labis siyang nabagabag. Sinabi niya ang totoo, tatraido rin ako ng isa sa inyo. Si Jesus na mismo ito nakaranas ng walang tiwala sa kanya. Gumawa ng traitorship pa. Pagsabi nito ni Jesus, labis siyang nabagabag, sinabi niya ang totoo, tatraido rin ako ng isa sa inyo. Parang tayo lang yan, church eh. Alam na natin ang katotohanan. Alam na natin ang salita ng Diyos, pero gumagawa pa rin tayo ng hindi maganda. Ito, sa isip, salita, gawa. Ito po, hindi si pastor ang kalaban nyo eh. Si Lord po, si Jesus po, nagbigay ng instruction, at siya nagpaalala, pag hindi mo palakaran ito gawin, siya yung tinatraidor natin. Kasi wala tayong tiwala sa kanya. Amen po ba mga kapatid? Yun po nakasulat. Sabi na one of them would soon betray Jesus. So, sino ngayon? So, lalo silang nahiwalay sa Diyos. Sige, John 13:36. Sino to? Sige. John 13:36. Nagtanong si Simon Pedro kay Jesus, Panginoon, saan po kayo pupunta? Sumagot si Jesus, sa ngayon ay hindi ka makakasama sa pupuntahan ko, pero susunod ka rin doon balang araw. Nakita niyo po ang katauhan ni Jesus? Even though He is God, si Jesus po hindi talaga nagkakamali. Bago mangyari, alam niya na kung ano gagawin natin. Hello? Bago ang sitwasyon magaganap, alam na ng Diyos. Kaya wala ka na kayo itatago sa Diyos. Wala na kayo ililihim sa Diyos. All you need to do, to ask the Lord's help. Kalabitin mo ang katabi mo, natutulog na eh. Amen. Amen? Hallelujah! Kahit si Pedro, sa 13, Peter would soon deny Jesus. Sige po, sa John 13:37-38. Si Pedro, nakita niya, yun na po ba yan? Yun kanina binasa natin. Nagtanong pa si Pedro, Panginoon, bakit hindi ako maaring sumama sa inyo ngayon? Handa naman akong mamatay para sa inyo. Ang galing, no?
Di ba ganon tayong promise natin? Lord, maglingkod ako sa iyo. Kunting pagsubok lang, lumayo na. Yan. Si Pedro, maraming denial yan kay Jesus. Kaya, mga kapatid, kahit sabihin mo na mahal mo ang Diyos, pag sinubo ka, nawala na yung pagmamahal na yan dahil may pinahalagaan ka pa higit pa sa Diyos. So, si Jesus po, kahit anong gagawin natin, siya pa rin po, si Jesus Christ ay tapat sa atin sa bawat isa. Ikaw ba'y tapat na sa Diyos? Totoo ka na ba sa Diyos? Mga tatay dyan, lolo, totoo ka na ba sa Diyos? Yung mga, kumbaga saan yung edad natin, mga senior na? Naku, handa mo na yung buhay mo para sa Diyos. Amen po ba? Hindi na ma-deny yan. Kasi gusto mo pa bang mag-isang daan ng edad mo? Pag isang daan ka na, be sure may mag-alaga sa'yo. Amen. Mayroon magpaligo sa'yo, mayroon magpuna sa'yo, mayroon magsubo sa'yo. May pasyente daw siya. Tama po ba? Yun po yung mga kapatid. Kahit ano pang gawin ng kaaway, kasinungalingan sa paligid natin, hayaan mo lang natin, dahil ang Diyos po ang ating kakampi. Dahil never ang Diyos nagsisinungaling. Nakuha niyo po? Never ang Diyos po nagbigay ng mga bagay na hindi niya patutuhanan sa ating mga buhay, na siya ay Diyos. God remind His children. Hello? Ang Diyos po, ang makapangyarihang Diyos na pinaglingkuran natin ay buhay. Kaya nga, sa John 10:10, Satan came to kill, to steal, and to destroy. But Jesus came to give life and abundance. So piliin natin yung Jesus Christ sa buhay natin. Kaya yung pagsisimba, pagdalo ng mga gawain ng Diyos, hindi utang ng naloob yan ng Diyos sa inyo. Pribileyo po yan. Hello? Ang pagdalo nyo dito, pagtitipon, sa bawat pagtitipon, pagkakaisa po yan. Pribileyo yan na binigay ng Diyos sa atin na atin hawakan. Hindi na may utang na loob ang Diyos sa inyo na nandito kayo sa gawain ng Diyos. No. It's a privilege to honor and worship the Lord your God in unity of the body of Christ. So, ang mga kapatiran ba dito, minahal nyo na? Naramdaman nyo na ba na mahal nyo ang katabi nyo? Amen ka dyan. Wala ka naman mag-prayer meeting. Anong pinalagahan mo ng araw na yun? Ay, may laba ako, sister. Yun po yun. Palakpak si Sister Helen. Hallelujah. So yun, sabihin mo, amen, mahal mo. Tapos ng araw na yun, mas inuna mo pa yung laba. Nakuha niyo po ba? Hindi, doon pa lang, ka na Wala na, laglag ka na doon. Ay, diba? Pero sabi ng Isaiah chapter 26 verse 3, malapit na tayo. Isaiah 26 verse 3, ano po yan? Masarap ulam nyo, gulay. Isaiah 26 verse 3. Ano po yan? Hallelujah. Ay, nako Lord. Parang nag-alaga ka ng mga sanggol talaga Panginoon, bigyan nyo ng lubos na kapayapaan ang taong kayo lagi ang iniisip. Dahil nagtitiwala siya sa inyo. Ganda, no? Ikaw ba ganun Nagtiwala ka ba sa Diyos? Magtiwala kayo lagi sa Panginoon. Diba? Balik muna tayo dun sa binasa ko. Ulitin natin. Magtiwala kayo lagi sa Panginoon dahil siya ang ating bato na kanlungan magpakailanman. So yung church, maigsi lang na pang-abot na prophet Isaiah, but it's very true. Totoo po yan. Pag hindi nyo pa naintindihan, gusto nyo pa talaga lumago, magbabad kayo sa presensya ng Diyos. O kausapin nyo, sabi nga kasama mo lagi, lumalim na sa Diyos, pag yan kasama mo lagi, lalalim ka rin. Kaya nga sabi ko, nang kausap mo lagi chismosa, ano ka na rin? Kaya iwasan natin. Di mo ba? Iwas na tayo dyan. Kung kasama mo lagi manginginom, Rosbol? Iwas tayo dyan. Nakuha niya po ba? Wala na tayo dyan. Ano man alok sa'yo ng mundo,
Ayaw mo na yan dahil gusto mo makasama, makapiling ang Diyos habang buhay, habang panahon. Tama po ba? Kayo, hindi ko kayo mapipigilan, tao rin ako. Pero nagtuturo ako, paalala para sa lahat, para sa kabutihan ng bawat isa. Amen po ba? Amen ka dyan, maglaba ka na naman bukas. Sige. So, amen po ba? Kaya yun lang mga kapatid. Don't let your heart be troubled. Dapat wala tayong problemahin. Tiwala sa Diyos. Magtiis. Pag maiksi ang kumot, mamaluktot. Pag nanagana naman, mag-isip na hindi waldas, hindi tudo-tudo, magkaroon po ng para sa kinabukasan. Naintindihan ba natin? Kaya yun, nagkaroon lang tayo trouble heart kapag wala tayo sa Diyos. Nagkaroon lang tayo problema, sitwasyon, kaya may depression dahil hindi pinagkatiwala sa Diyos. Amen? Kaya yun lang po ang pagturo ngayon. Ngayon po palala. Come back to God. Ulitin natin yun, mga salita ng Diyos, ipamuhay, put it in application, at palalahanan natin ang ating mga kapatiran. Huwag masyado believe sa sarili. Believe in God. Kaya nga, ano sabi kanina, kapit sa patalim, ano yun? Again, ano yung word na yun? Pagipit, huwag kumapit sa patalim, kumapit sa Diyos. Para hindi ka na maparusahan at hindi ka na mag-asala at hindi ka na mahiwalay sa Diyos. Amen. Lahat tayo may problema. Depende yan kung paano mo dinulog sa Diyos. Di ba nangyayari nga sa atin? Wala tayong problema, pero ang ating mga kamag-anak may problema, dapat problemahin pa natin. Nilapit natin sila sa Diyos, ayaw naman nila. Bakit natin may problema para sa kanila? Hello? Okay, bigyan ko kayo wisdom eh. Dati, puro din ako problema. Bakit? Nung panahon hindi ko pa kilala ang Diyos, pinatira ako na yung aking mga mahal sa buhay sa bahay. Kinuha ko sa probinsya, pinatira sa bahay. Ikaw na, libre na tira, libre pa pagkain, libre na lahat. Eh, wala naman sila kabusugan. Ibig sabihin, kabusugan, walang satisfaction. Masama ka pa rin. Eh, hindi ko pa kilala ang Lord noon. Nang problema ako dahil namimili ng ulam, ayaw ng ulam na ganito, gusto ganitong ulam. Nangyari din yan sa buhay ko. Pero na nakilala ko na ang Diyos, tama pala, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Dinadala mo sila sa Diyos, ayaw naman nila. Pero pag may problema sila, pinaproblema mo pa. Di ba kamangmangan yun? Hello? Dalhin mo sila sa Diyos, ituro mo ang Diyos sa kanila para makapanumbalik sila sa Diyos. Hindi na problema nila, na ayaw naman nila sa magbigay ng buhay. Sino lang problema sa kanyang kamag-anak dyan? Mga kapatid niya. Problema sa kanyang tiyuhin. Problema ng kanilang, bigay mo sa Diyos yan. Huwag mo problemahin yan para wala kang troubled heart. Kasi kung gusto ng Diyos bigyan ng buhay, dugtungan pa ng buhay yan, ang Diyos lang din magkapagdugtong. Kung ang Diyos pa rin magparusa, ang Diyos pa rin magparusa. Wala kang magagawa. Kaya sobrang mo kakaisip sa Kanya, ikaw nagkasakit tuloy. Sobrang mong problema sa Kanya, wala ka ng buhay dahil sa kanila. Dati, naisip ko rin ako baka magalit sa akin kasi hindi ko tinulungan, wala naman ako matulong. Panalangin sila na ang Diyos po magpala sa kanila. O, hindi na ako kinukulit. Wala na ako problema. Kasi kung sila lagi na lang ikaw. Pag wala na kailangan, hindi ka na naalala. Meron ba dito? Di po ba? Marami na nakaka-relate. Nung walang-wala sila, ikaw nagkaroon. Lahat ikaw. Nung ikaw naman nawalan, lumapit ka sa kanila, hindi ka nakilala. Hello? Yun po yun ang tao. Kadugo mo man yan, kamag-anak mo man yan, ano man yan sa buhay mo. But when you trust and believe God, God can move mountains. And also, you will bring them to God so that they will be blessed also like you. Amen po ba? Dalhin mo sila sa Diyos. Magtiwala sa Diyos, manumbalik sa Diyos, maranasan nila ang biyaya ng bukas na langit ng Diyos. Amen po ba, church? So, ano pa ba ang problema mo? Tanong mo nga sarili mo ngayon. Ano ba ang problema ko? Ha? Anong problema? Ha? May problema ba? Bigay mo sa Diyos. Are you having troubled heart? Ano makakapagamot niyan? Ang Diyos. Amen? Hindi sino man, hindi kapitbahay mo. Hindi tao.
ang Diyos lamang makatugon sa dinadala mo. Hindi pwede na, hindi, tulungan ko siya, may problema siya eh. Hindi, tulungan mo. Wala problema dyan, huwag ka lamang problema. Nakuha niyo po ba, church? Kasi naririnig ko rin eh. May problema kaya pinuntahan ko. Sarili mo, hindi mo nga kayang lutasin eh. Yung problema ng iba, gusto mo papahimasukan. Mangmang ka na noon. Nakuha niyo? Pero hindi masama ang tumulong sa kapwa kung mayroon ka. Wala ka na nga. For example, wala ka na nga makain ngayon. Ang natira na lang sa bigas mo, kalating kilo, binigay mo pa kasi baka ano sabihin? Yung ano sabihin? Dumating asawa mo. Wala ba tayo bigas? Hindi, binigay ko sa kapitbahay. Ano sa ingin natin ngayon? Kaya, di ba? Nakuha niyo po ba? Kasi baka magalit eh. Di magalit siya. Wala ka na rin eh. Yun po yung mga kapatid. Wisdom coming from the Lord. So parang hindi pa rin nakarelate eh. So ano gagawin natin, church? We come to the Lord. We humble ourselves to God and ask God's help. Amen? Amen po ba? Buhay pa ba kayo? Buhay na buhay. Palakpakan natin ang Diyos.